I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti po kayo, sa man sulok sa Pilipinas. Basta lagi kong sinasabi, huwag kalimutan na magdasal. Importante po yan, napaka-powerful po yan. Pag meron tayong tiwala sa Panginoon, dasal lang po ang kailangan. Kung nakikita nyo ito po yung mata ng bagyong uwan kahapon. Diyan po ay paikot-ikot sa ibabaw ng kabundukan ng Sierra Madre, mga kababayan, bago siya tumama sa mga iba't ibang lugar sa NCR, no? So maganda ito, no? Maganda ito kasi paikot-ikot siya diyan. May tawag dito nakalimutan ko. Itong kung sabaga ito ba'y parang twister ang dating napanood nyo ba yung moving twister? Yan, paikot-ikot siya kahapon diyan. No, ito po ikuha ng isang nagpo-post, no. Sabi po dito, the Great Mountain Rains Shield. Sabi dito mga kababayan, from the another super typhoon breaking its strength before it reaches our home. Yes, naglandfall siya diyan muna sa Sierra Madre. Yan sa kabundukan. Nakita nyo yan, ito isang kuha, no, sa isang netizen. So dahil diyan mga kababayan, ang higit sa lahat na pasalamatan natin ang buong may kapal, ang may likha ng mundong ito. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. So higit sa lahat, kaya yung dasal po natin lahat mga kababayan, talagang nag-grant ng Panginoon yun. Sapagkat tayo po ay naniwala sa Panginoon na siya po lang siyang makakapagligtas sa ating lahat. Although, may mga nabahaan, well, ganun talaga. Kalikasan po 'yan. Kumbaga, sa araw kahapon nakatakda po na nakatakda na maglandfall ang bagyong uwan sa karatig ng ating mga kabayanan. O sa bawat region, yung iba binaha talaga. Pero ganun pa man, sila po ay nakapaghanda na, nakalikas na. Even nabahaan ang kanilang bahay na na damage ng baha, at least nakaalis sila. Ito pa. Yan ang itsura ng Sierra Madre. Nakita nyo? Ganda, no? Sana po alagaan nyo po. Huwag nyo nang kalbuhin ng Sierra Madre. Malaki po ang maitutulong yan sa atin, lalo na pag may baha, tag-ulan, plus flood. Yung mga kahoy na yan, sila po ang sasangga sa mga mga baha. Pag once na putol kayo ng kahoy, itamnan nyo naman, mga kababayan. Tamnan nyo uli para maganda. Ito pa. Ito yung mga mangingisda, mga kababayan. Alam nila na mayroong bagyo, pumapalaot pa rin sila. Tigas ulo talaga ng ibang kapwa nating Pilipino. Minsan, sa kabilang banda naman, sila po ay naghahanap buhay. Pero kung tutuusin, pag may bagyo, huwag na kayo pumalaot. Nalalagay kayo sa alanganin nasira tuloy ang bangka nyo. Sabi dito po ng GMA, Public Affairs, mga kababayan, na iligtas ng Search and Rescue Team ng MDRMO sa San Vicente ang isang grupo ng mga isda matapos masira ang sinasakyan nitong bangka dahil sa malakas na alon sa Barangay Santo Niño, San Vicente, Palawan. Kahapon po yan. Nako mga sir, thanks God kasi ligtas sila, no? Hindi lang yan, ito pa. Ito naman ang Red Cross na walang habas sa pagtulong. Tuloy-tuloy po yan, mga kababayan. At kudos kaya chairman, dating Senador Gordon. Ayan, may hot meal pa. Kasi ang bagyong uwan talagang tumama talaga sa atin sa NCR. Ayan alam nyo, pag may pagtutulungan, pagkakaisa ang bawat Pilipino, maniwala kayo, talagang maganda ang daloy ng bawat isa. Yung pagkakaisa baga, wala nang bangayan, wala nang away, tulong-tulong na lang. Alam nyo, nasa atin din, sa ating mga kapwa Pilipino,
Ika nga, tayong mga Pilipino ang higit na pagpapalago ng ekonomiya ng bansa na ito, yung sa pamamagitan ng pagkakaisa at tulungan ng Presidenteng Marcos Jr. Totoo yun. Tayo lahat, sama-sama tayo magkakaroon ng kaginhawaan kung tayo po ay nagkakaisa. Kaso lang, yung iba naman, himbis tumulong sa mga nasalanta, puro paninira lang ang ginagawa sa social media. Di kayo naloka. Ewan ko nga ba. Ang iba naman, nagpaplano para patalsikin ng Pangulo, yung mga religious dyan, kung totoo man yun, o himbis tumulong na lang. Ewan ko ba. Yung effort ni Pangulong Marcos Jr. hindi nila nakikita. Tapos yung isa naman, gustong patalsikin ng Pangulo, nagbayad lang sa mga kilalang mga tao para pabagsakin ang Marcos administration. Tsaka yung makakitang ganyan. Do you think God will allow them to take over the palace? No, I don't think. Hindi. Kasi masama ang hangarin nila eh. Hindi talaga sa sambayan ng Pilipino ang kanilang gustong mangyari. No, ang layunin nila hindi sa pansarili lang, mga kababayan. Pero si PBBM overall total package, hindi lang may malasakit, pagmamahal sa mamayang Pilipino, pagtutulong. Totoo yun. Ito naman, yan nagkaroon po ng tsunami, mga kababayan, biro nyo yun. Kahapon po yan, dito, sabi dito na nagpo-post. Ayan po, area ng Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Yung mga, yung malapit sa may karagatan, nagkaroon ng konting tsunami, tumaas yung tubig. Ayan, nagkaroon po ng baha. Kaya, delikado din po yan, kapon po yan. Ito po ay sinabi, nagpo-post sa Ilocos region naman to. Kahapon ito. Today is November 10, 2025. Ayan ulitin natin. Ayan see? Actually, nagsisigawan sila dito eh. Yung mga matataas yung bahay siguro, no? Ito pa. Ito naman, post ng Abante News Online. Ito naman sa Nabutas kahapon, mga kababayan, tumaas ang tubig, umapaw. Ayan, sa gate po ng Nabutas, Malabon. Ito pa, yung masaklap, yan, kahapon po ay, sabi ng Abante News Online, 11 hours. Sa Catanduanes naman, nilamon ng baha, yan, yan. At least, mga kababayan, kahit sabay mo nilamon sila ng baha, wala na po sila dyan. Nakalikas na. Kasi nga, maaga pa lang, bago maglandfall, si Owan, ay nanawagan po ang Pangulo na lumikas na. Even, si Secretary Gibo, nag-warning, umalis na kayo sa mga maaring matatamaan. Yan, kawawa din naman ang bahay nila, mga kababayan. So, ito pa. Ayan naman, sa Aurora. Alam nila na may bagyo, tumaas ang tubig sa dagat. Nandun pa rin sila sa gilid. Ayan, tuloy. Mabuti, hindi gaanong malakas yung, yung alon. Parang parang diba? Semi-tsunami yan. You see, guys. Minsan, ang ibang kapwa natin, may pagkatigas din ng ulo. Alam na may bagyo. Nandoon pa rin talaga sa gilid. Hindi pa rin talaga sila, natatakot. Mabuti, lang yan mild na pagka-tsunami. Kung nagkataon na malakas na kasing umaapaw sa ibabaw ng bahay, ewan ko na lang sa inyo. Ano po yan, sa Dipaculo, Aurora. Ayan. Courtesy po ng ABS-CBN. Diba, mga bes? Minsan ang katigasan ng ulo. Ito pa. Ito naman sa Zamboanga. Ayan, binaha din po talaga sila. Sabi po ng isang nag-post. Ayan, see, mga beswa. Grabe, Pero, hindi po, nagpabaya ang ating mga autoridad, mga pulis, lahat. Tulong-tulong lahat. Kaya, ito po ang pinakamaganda, yung bayanihan baga. Pagkakaisa, pagtutulungan sa oras ng sakuna. Pero yung mga DDS,
Busy sila sa paninira kay Pangulong Marcos Jr. guys sa social media, believe ako. Imbis tumulong talaga, no? Pero wala, as in. Alam nyo, kahit walang vice presidente, kayang-kaya ni PBBM ang mamuno talaga. Oo, kayang-kaya niya. Bakit? Nasa likuran niya po ang ating mga autoridad. Siyempre tayo mga majority ng Pilipino na laging sumusuporta sa Pangulo. Kahit hindi, kahit wala si Sara Duterte, sa bagay, wala naman siyang ginagawa eh. Kaya, actually, walang bising presidente ang Pilipinas eh. Kundi Pangulo lang ang mayroon. Nandyan tayo eh, nakasuporta sa Pangulo. So, ito naman sa Lopez Quezon. Dulot ni, ni Super Typhoon Uwan. Ayan, You see, mga best. Talagang tawag dito, buong Pilipinas eh. Kaya nga nag-deklara ng national state of calamity ang Pangulong Marcos Jr. sa buong bansa kasi ganyan eh. Oh, 'di ba? Oh, ito pa. Yan, bago kasi maglandfall si Owan, nagkaroon po ng meeting katulad diyan sa Calabarzon. Sa Operation Center, nagkaroon po ng abiso, no? So, kailangan yung mga rescue team ay nakahanda na bago maglandfall ang itong O1. Pag ito bumaba na, naglandfall, tuloy-tuloy na, no, ang pagre-rescue at kailangan lumikas yan, pinag-uusapan nila. Ayan, ito. Ano ba ang magiging sitwasyon, ano ang kalakaran? Ayan, nakamonitor sila eh. Yan, 'di ba? Nakabantay sila. Ayan. Yan, kailangan yung pagtutulungan baga. Ano ba ang gagawin? Ano ang kailangan? Ito yung mga rescue team natin. Kaya naman kahapon, kung makikita nyo sa mga balita, talaga naman nakikita nyo doon na talagang grabe ang kanilang effort, no? Talagang tumutulong sila, no? Pag-distribute ng mga pagkain, lahat, nilalagay sa malalaking truck. Tulad niyan. Di ba? Sabi po dito, alinsunod sa pagdeklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. State of National Calamity, nagsama-sama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng PCG, BFP, OCD, PNP, Pag-asa, DSWD, pang tiyaking handa at ligtas ang bawat Pilipino sa pagdating ng bagyong Uwan. Yan, sabi sa inyo nakapreparado sila kaagad. Di ba? Preparado at may warning na. Kaya nakikita natin yung binaha yung bahay nila. At least nakalikas na sila doon Wala nang mga tao doon. 'Di ba? Maganda 'yun. Ito pa. Ito naman si DSWD. You see? Mas pinaigting kahandaan ng DSWD FO-5 para sa bagyong Uwan. Ito naman si DSWD. You see? Matapos mamasok Philippines area ang responsibility, ang bagyong Uwan, mas pinagting ang DSWD Field Office, yan, ng FO5 Bicol Region, ang paghahanda sa posibleng maging epekto ng bagyo sa Legazpi Albay. Naka-preposition na ang 2,200 ready-to-eat food. Sabi sa inyo bakse sa mga pangunahing pantalan ng Matnog, Pilar, Pio, Duran at Legazpi City para magsilbing agarang tulong sa mga maaring ma-stranded dulot ng masamang panahon. Ang ito ay nakahandang pamahagi sa mga local government unit sa oras ng kailangan sa LGUs. Ayan, sa pagdeklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Calamity para sa bagyong Uwan, bagyong Tino at Uwan na natili handa. Ang DSWD sa layuning mapalagaan ang kapakanan ng bawat Pilipino sa panahon ng sakuna. Sinundan na ito ng patnubay ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na paigtingin ang maagap ang pagbibigay ng impormasyon at tulong bago pa man tumama ang bagyo. Ayan kompleto mga bes. Ready to eat yan. See? Sabi sa inyo sa mga panahon ng mga nakaraan pa, walang ganyan. Kabilis mag-aksyon. Alam nyo, sabi ko nga pag magaling ang pinuno ng bansa, ito po ang resulta. Nakahanda lagi. Ito pa. May po ng Coast Guard naman ito. You see, 3 hours ago. Patuloy pa rin ang pagsasagawa ng road clearing, operasyon ng mga tauhan Coast Guard Station Catanduanes sa bahagi ng
ayan, sa bahagi ng Capitol Complex, Birak, Catanduanes yan, mga kababayan. Oh, you see? Oh, sabi sa inyo eh. Kasi nga, yung hangin, ang lakas din. Napuputol yung mga sanga baga. Oh, ayan, tulong-tulong. May nagpapala. Oh, naglilinis. Ganon. Yan po ay sa Catanduanes naman yan. Oh. Oh, 'di ba? Coast Guard naman 'yan. District Bicol, sa Bicol naman ito. Oh, sabi sa inyo mga bes. Oh, ang higit sa lahat mga kababayan, ito. Oh, ito pinakamagandang nakikita ko. Bakit kayo? Sabi ko sa inyo eh. Sa lahat, ang pinakamaganda, ang pinuno ng bansa ay pumunta po ng simbahan. Bakit kanyo? Ito. Ayan pa. Pagdating sa DSWD, nako, talaga naman mga kababayan, hindi talaga nagpapahuli sa bawat region kasi dahil nagdeklara ng National State of Calamity ang Pangulo ay ang buong region na may DSWD na talagang alerto na sila. O, tulad yan, our non-food kits, hygiene sleeping, and family kits are being dispatched to augment our pre-position kits in regional offices. O yan, sabi ni Secretary Rex Gatchalian. Naku, sa dami ba naman yan? As in, no? Ito yung mga highlights, oh. Biro nyo yun, oh. Oh. Alam nyo, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., tiba-tiba talaga sila sa tulong. Kompleto, may banig, kumot, lahat eh. Mga ready to eat. Nako, mga bigas, kasama na po sa mga karton, dami. Ang galing. So, yun mga kababayan, yan lang po ang aking pinaka-latest updates, no? But, syempre, higit sa lahat, itong pinakamaganda. Tingnan nyo ito. Eto na. Yan. Nagdasal po siya para sa bansang Pilipinas. Yun ang maganda. O, di ba? Sabi ko sa inyo eh, ang Pangulong Marcos Jr. Talagang dinudulog niya sa Panginoon yung problema ng Pilipinas. Totoo yun. Bakit kanyo? Ito, Sunday Mass with special intention for all the families affected by the recent typhoons. Malacanang Palace, sabi dito, no, November 9, 2025. Ito po ang pinakamaganda sa isang Pangulo na idinudulog sa Panginoon yung problema po ng bansang Pilipinas. Siyempre, ang Pangulong Marcos Jr., alam po natin, makadiyos yan, humihiling siya ng tulong, gabay sa Panginoon na ingatan ng ating kapwa Pilipino sa bawat lugar, naway hindi malakas ang bagyong uwan. Importante po yun yung panalangin. Dahil ang ating mahal na Pangulo, for sure nagbabasa po ng Biblia yan. Matik po yan. Kasi alam niya ayan ito yung mga highlights. Ayan. Sa loob ng Malacanang Palace yan 'di ba? Ayan pa Yan ang gusto ko sa kanya Talagang idinidulog niya sa mahal na Diyos yung problema ng bansa. Kasama po ang kanyang kapatid, ang kanyang ina. 'Di ba? Itong gusto ko dito sa pamilya na ito Talagang isinasa Diyos nila yung ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino, kaligtasan. Yun ang pinaka-the best dito. Ang ating mahal na Pangulo ay nanalangin sa Panginoon sa kaligtasan, para sa kaligtasan ng sambayan ng Pilipino. Pinaka-the best po yan. Di ba? Sa ating mga kababayan, naway okay naman po kayo. Huwag po makalimut sa pagdarasal sa ating Panginoon. Importante po yun mga kababayan. Pinaka-importante. Very powerful ang panalangin. Yan ang pakatandaan nyo. Yan ang ating mahal na Pangulo. See? So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Uulitin ko, huwag kalimutan na magdasal.
bago lumabas ng bahay. At isali nyo po ang proteksyon and safety sa ating mahal na Pangulo, of course, ang bansang Pilipinas. Kapayapaan, pagtutulungan at pagkakaisa. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.